Okay, good morning o good afternoon. I'm not sure. Yun po ay cleaning, walis-walis di bakuran dahil alam niyo naman po nung mga nagdaang panahon medyo anong tawag dito? Medyo maulan ng konti. Ngayon lang po para bumawi. I hope hindi mahulog yung telepono ko dito. Sa puno ko po sinandal. Yes, at ngayon po ay ito medyo walis-walis di bakuran. Ngayon po ay gusto ko lang po mag-share ng ilang mga bagay-bagay po sa inyo regarding sa mga napapansin ko nitong mga nagdaang mga kapanahunan, no? Especially nung Kapaskuhan nga po. Pero hindi naman po yan ang punto natin. The main thing I want to share sa atin, itong nilabas po kahapon, noong isang araw, sabi, ngayon daw ay beta generation, Gen Z beta or something generation. So, napag-isip-isip ko lang po, another generation na darating na kumbaga mas magbabago na naman ang daigdig. At nare-realize ko rin yung mga bagay o mga kustumbre natin dati na mga ginagawa natin ay ngayon hindi na po uso. Okay, ano po yun? Dati kapag anong tawag dito? Gusto mong makinig ng musika, hindi ba? Kailangan mong bumili ng CD, bumili ng mga cassette tape, mga ganyan. Ngayon hindi na po siya uso. Ngayon unti-unti na po nakakalimutan. Ano pa nga ba? Dati, more on magre-rent ka ng mga videos, mga BCD, DVD sa AKA o kaya dito sa Video City. Ngayon, hindi na rin po siya uso dahil nagbago na. No? So, ito, ang bawat generation, naniniwala po ko, nakakasaksi tayo ng mga pagbabago. Shifting, no? Yung mga bago ngayon na generation, beta generation, kana natin, beta generation, no? Pinakabagong generation ng Gen Z beta. Darating din yung panahon pag sila ay umabot na sa edad ng mga 40, 50, 60 sila, ganyan. Sila na yung pinakamatanda. So, anong gusto kong sabihin po rito? Nagbabago po ang lahat. Nagbabago ang lahat at hindi na po katulad ng dati. Sandali, ayoko lang po yung ano. Nagbabago po ang lahat, di ba? Salong po akong nagpawalis. Yes. Yung mga winners ko, mga dahon. Yeah. Wait lang po. Ayun. So, yun, nagbabago po ang lahat. At sa mundong ito, wala pong permanente. Only Jesus remains forever. Sabi po sa Biblia, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Paano wala akong mapagpatungan ng cellphone banda rito nung sa papakita ko yung sinisiga. Dadalhin ko yung telepono ron para makita niyo yung sinisiga. Alisin ko muna rito yung telepono. Buti hindi nahuhulog talaga dito. Tingnan ko nga, okay naman. Yung sinisiga ko. Okay. Yung tipong naano na yung kalat. Yan kaya. Ba? Huwag ka maingay, loko. Maingay yung aso ko. Diyan. Yan. So yan. Kita niyo yung usok-usok. May effect pa. So yun, nakita ko po talaga yung mga hindi
hindi mo mapapansin nung bata ka pa. Kasi habang bata ka, hindi pa occupied yung mind mo dito sa mga bagay na ganito, wherein pag bata ka, iniisip mo lang kung ano yung present, di ba? Which is maganda naman po. Kasi ayaw naman po ng Panginoon na tayo ay nag-iisip ng future, natatakot, nagugulumihan na, natatakot, parang nawawala ng loob. Hindi. Ito, January 2 na po. O tapos na po ang January 1. So, hindi mo namamalayan, bagong taon na naman, no? Pero, matutunan sana nating i-enjoy ang bawat araw. I-enjoy ang bawat sandali kasama si Jesus, no? Dahil yan po ang talagang dapat. Yan po ang dapat na alam nating mga believers. Okay? Kasi pag hindi mo naman alam yon, magiging clueless ka sa kung ano nga ba ang buhay. Gayong ang buhay, it's all about the Lord Jesus Christ. Minsan talagang may mga bagay na sabi nga nila, mga dumarating, mga hindi inaasahan. Pero yung mga bagay naman na hindi inaasahan, pwede nating ipag-pray na sana, Lord, walang mangyaring masama. Of course, papakinggan tayo ng Panginoon. Hindi naman niya papahintulot na mapahamak tayo. Dahil iniingatan niya tayo eh. Siya ang nag-iingat po sa atin. At gagabayan niya tayo lagi. Ganun po talaga si Lord eh. Siyang gumagabay, nag-iingat sa atin. Okay? Ay, umapoy na yung nasunod. Yes, bawat araw matuto tayong magsabi, Lord Jesus, I trust you. I will put my trust in you today. Pero kasi may share ako eh. Natatandaan niyo yun sa Old Testament. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin sa mga Israelita, magtabi lang sila ng para sa bawat araw. Yung nagpaulan sila ng tinapay, ang tawag doon mana. Mana from heaven. So si Jesus ang totoong mana from heaven. Ano bang gusto niya sabihin pag mana? Mana, M-A-N-N-A. Ibig sabihin, tinapay na mula sa langit. Pero pwede rin M-A-N-A. Siya ang pinakamana natin sa Diyos, si Jesus. No? Both sa Tagalog, marami siyang meaning na pwedeng ikapit. No? So ayun, wag magulumihanan, wag lang matakot. Mausok na rito, dali lang. May 2 minuto pa tayo kasi sa TikTok ito eh, yung ano niya, app niyang TikTok. Maganda, di ba? Ayan, lagay ko dito yung telepono natin. Ayan. Hindi mahuhulog naman siguro, no? Ayan. Yes. Yun, it's only a matter of knowing dito, kasi dito sa puso natin, si Jesus Christ nakatira na sa atin. So, hindi tayo matatakot, hindi tayo mangangamba na baka may mangyaring masama sa atin, dahil protected po niya tayo lagi. Siya ang nag-iingat, gumagabay po sa atin. Sana wag natin kalilimutan po yan. While prone po tayo sa mga takot, sa mga ganyan, sana wag po natin kalilimutan na ang Panginoong Jesus, siya po ay lagi nating kasama. Siya po ay lagi nating gabay sa bawat araw ng ating buhay. Hindi nagpapabaya, hindi tayo lilimutin, hindi tayo pababayaan kahit kailanman, dahil sabi ko nga po, mahal na mahal po tayo ng Panginoong Jesucristo. To Him alone all be the glory, both now and forever. Yan. Presko po sa ganitong place eh. Di ba? Kung tutuusin. Clean and green. Ano ba? Pero hindi pa clean dahil siyempre we still have to clean. Opo. At yes, para naman po presko. God bless ating lahat.